pumapasok kasi yung pong tinatawag namin na UP Express. Meron tayong tinatawag na 30 years. Bigla na naman nagpalipas ang DOTC at RT-FARB na i-phase out na yung 30 years. Noong araw po kasi ay mayroon na tinatawag na kautusan yan, yung 30 years old. Napag-iwanan lamang ng dating administrasyon dahil naghahanap po ng solusyon. No? Kami po ay hindi tumututol doon sa panukala natin na yung 30 years old na i-phase out. Hindi po kami tumututol doon. Pero pinagsaglit po kami ng ilang beses ng RT-FARB, mga dialogue, kung ano yung aming tinatawag natin na pwedeng solusyon. Nakapagsaglit po kami. Ang sinasabi namin doon, dalawa lang. Napakinabangan kami ng government, namuhunan kami ng kulang-kulang sa 1 milyon, 13 taong kami nangarap at hindi na kami naging problema ng gobyerno na walang hanap buhay. Sa bawat isang unit po, 3 pamilya ang nabubuhay. Ngayon kami na naghanap ng ikabubuhay namin. Hindi ba po sa 13 taon ay hindi naman kailangan isipin ng gobyerno, ayaw ko na sa iyo, wala na akong pakinabang sa iyo, kailangan maging bago na. Hindi ba po dapat ay mag-isip din ng government ay aalisin ka na, ano ba pwede namin gawin sa iyo? Hindi na po kami hingi ng tulong sa inyo sa parte ng financial. Maghahanap na po kami ng tinatawag na magpapautang sa amin ng tinatawag na bagong sasakyan. No? At yun naman po lagi namin ginagawa eh. Ang kailangan na lamang namin sa inyo ay yung dokumento at maging maayos at mabilis ang mga serbisyo. Ngayon, ang point po natin dito ay nagkakaroon pa ho tayo ng talakayan doon sa RT-FARB. Pero yung mga model 30 years old, hindi na nakakapagparehistro. Anong say-say nung pinag-uusapan namin sa RT-FARB? Puro yung recommendation namin na isasaglit sa inyo. Bakit pa tayo nagkakaroon ng mga dialogue na parang naglulukuhan lamang na umaasa yung mga tao na makakatakbo pa kami? Pero hindi na ho tumatakbo dahil hindi na ina-accept. Gawa po ng order ng RT-FARB. Ngayon, naghahanap po tayo ng solusyon. Ngayon may mga nakita na kami. Kasi dalawa po ang aming nire-request. Pautangin kami ng government na walang down payment. Pero babayaran namin. Pero hindi na po ganun ang iniisip namin. Kundi kami na maghahanap ng mga sasakyan para ipalit namin doon sa mga model 30 years old namin. Eh paano naman yung nakalis na hindi na kami nakapagparehistro ng January? Kaya magkalang hinahanapan pa lamang namin na tinatawag na solusyon. Dapat po, pinibigyan tayo ng pattern. Hindi po natin inaalis yung obligasyon na yun ay implementasyon na dapat. Ay nag-uusap pa tayo eh. Dahil lang po tayo nag-usap ng recommendation ng RT-FARB. Pero lumalabas, ini-implement na. Yun po yung sinasabi natin na magkaroon ng tunay na usapan at maghanap at tulungan kung paano masisolusyon. Ngayon, kumisa nga po eh, hinahamon namin ng RT-FARB at ang DOTC. Tingnan natin yung 13 years old. Ano yung naging batayan doon sa order? Maayos ba ang upuan? Maayos ba yung makina? Maayos ba yung airport? Kasi ang tingin-tingnan natin sa 13 years old, yung mga pinakabulok na hindi napapakinabangan at nakakapinsala na sa hanay ng mananakay. Yung po yung nakalagay doon sa MC ninyo. Pero ang lumalabas, hindi po ganun yung hindi naman pwedeng isabay-sabay natin. Dapat binyan pa ng extension ng mga 2 years yun, etc. Kung nagagamit pa, para makaipon naman sila ng tinatawag natin na down payment. Dapat po may ganun tayong pagtingin. Hindi, kasi ang tingin po namin, yung direkta na ayaw na namin sa inyo, mag-a-announce na po ang DOTC at saka RT-FARB na sa ganitong ay 13 years old ay hindi na pwedeng tumakbo. Pero wala naman kayong ginagawa na pamamagitan na ano yung pwede natin itulong sa ating mga mamamayan. Yung po yung isa sa namin doon sa party ng phase out. Kaya yung sinasabi nga po natin, hindi po kami tumutulong sa ikagaganda ng ating bansa. Ang inaano lang, pagbigyan naman kami ng mga faktorasyon na makapagawa nito. Kasi hindi na rin namin masyadong pinukonsulate kayo government sa party ng pagtulong sa amin na sila yung maghahanap ng pera. Kundi kami ang naghahanap na magpapautang sa amin. Kaya bigyan din kami ng kaunting panahon pa doon sa ganong proseso. Kasi wala namang nagagawa yung Kaya hindi lamang dapat i-concentrate doon sa party ng PAS. No? May mga PAS din kaming member na mga dalawa lamang ng unit, etc. sa mga region. Tatamaan din yun. Kaya yun po yung sinasabi natin, huwag po natin sabay-sabay. Kasi yung, ang concentrate po kasi ng transport ay parang sinabay-sabay na ng gobyerno. At pumapasok sa isipan namin
ay pangmayaman pala yung gobyerno ngayon, hindi pala pang mahirap. Dahil walang protection, basta sinabi na lang anong sa radyo, sa TV, na bukas ay wala ka na. Hindi nyo kasi napapaliwanag doon sa ibaba. Kaya ang nagiging salbahe, yung part ng paningin ng taong bayan doon sa government, yung government sa daan. Dapat hindi po ganun yung pagdating doon sa tunay na kaanyuan sa hanay ng transportasyon sa pagtingin dito sa DOT at RT Park. Dapat na mapag-aralan po natin.